Dito sa likod bahay kung saan hindi ako nagpapala, at nung fall season hindi naman ako nagpipick up talaga ng mga damo. Ah, may may kiling paliwanag ang ibinigay ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung mga sitwasyon kung saan kapag hindi naayos ang paligid, tulad ng isang halimbawa ito ipadlock ng aming shed, na ito yung alaga ko to sa lubricant. Nakikita ninyo itong itim na to, yan yung mga lubricant na nilalagay ko taon-taon. Sa ngayon hindi ko siya nilagyan, at nung nagkaroon ng hindi ilang araw lang ang nakakaraan, ilang gabi, 3 nights ago ay nagkaroon kami dito ng yung buhos, yung bagyo talaga, yung 16 mm rain naging 13 mm rain. Dahil 0 degrees ay ulan talaga siya, hindi siya pellets, hindi siya even freezing rain, talagang ulan siya. At syempre naging freezing rain siya na eventually nung lumalim pa ang gabi, naging bandang wee hours. Kaya alam ko mangyayari ang mga ito, at yung iba na paghandaan ko talaga, pero ito alam ko na ang mga padak na naiwan, napapabayaan, na hindi nyo lalagyan ng lubricant, katulad din ng mga kotse ninyo, ay maaaring mag-freeze up. At may mga solusyon. Ang tinuro sa akin ni Lolo Tony ay lighter, kaya may dala ako laging Zippo lighter. Nakita nyo na ba yung Zippo lighter ko? Sa mga araw na ito ipapakita ko sa inyo. Although hindi na ideal sa winter, dahil butane, yung pangkatong niya, yung fuel niya, ay mabisa pa rin. Importante mainitan ang padlock. Lakay, pag nag-freeze up ang aking kotse, gagamitan ko rin ba nun? Isa ko ipapainitan yung mismong pintuan. Well, sa ganung pagkakataon, mag-pray ka na maaari yung susi. Yung susi mo, initin mo lang, ipasok mo yung sa butas, at hopefully, mga ilang attempt, ilang pagsuot ay matutunaw ang yelo. At yun yung mga paraan na paraan ni Lolo Tony, at I'm sure yung mga iba pa mag-work pa rin yun. Well, nakita nyo hao-hao ko dito is lubricant. Ito yung pang maintenance, lock lube and deicer. Ano ibig sabihin yan? Well, pang lubricate nga at patanggal ng yelo. Tingnan natin kung mag-work ito. Kung hindi, may mga bagong paraan nga tulad ng apoy, Zippo lighter, o yung mga pang barbecue lighter ninyo. At meron pa mga special na chemical. Even na yung nabibili nyo sa $1 or $2 sa Canadian Tire na may halong alcohol. Mabisa din yon. Pero subukan natin to. Sandali lang ha. Mga itong pagkakataon ay hinihintay ko talaga para makagawa ko ng content sa inyo. Yun ang mga naisip ko noon, na nag-work naman, di ba? Kaya halo-halong content ko. That's fine. Gusto ko lang makatulong talaga at i-share sa inyo. Naipakita ko ito, i-share sa inyo yung mga nalaman ko, mga experience ko. Ito nga pala ay from Motomaster. Pag tinilt ko yung nozzle nito ay much na. I hope nakita ninyo. Pareho kayong katulad ko na malabo ng mata. Mamalas naman ninyo. Oh, siya nga pala. Hindi ko na ipakita sa inyo na frozen to, no? Talaga naman ako, oh. Oh, ito yung susi ko. Ayun, hindi pa ito siya, kaibigan. Malapit ko pa sa inyo. Wala yung neck mount ko eh. Subukan kong gawin to ng nasa siko ko kayo, nakakipit. Hindi ko alam kung alin dito sa dalawa, pero subukan natin. Ayan. Hindi mo maipasok dahil
pinasok ng tubig at nag-yellow yung loob. Dapat smooth siyang papasok eh. Yun ang unang nating challenge. Ikalawa ay yung i-unlock, yung i-move natin yung lock. Okay, kita nyo, hindi. Dahil may mga yellow yan sa loob na hindi niya hinahayaan na ang ating susi ay maipasok ng maayos. Kaya medyo maging matyaga kayo dito dahil hindi lahat ng lubricant isa o de-icer ay isa ang pambilis ng yan na siya. Subukan natin. Nakikita kong hindi bumababa yung tubig. Ipasok ko na yung tip niya. Magandang senyales yun. Ito na kaibigan, naipasok ko na. I hope nakikita ninyo. Ito yung challenge natin, naipapasok na. Ang tanong, alin dito? Natulo. Yan. Okay? Hindi ko alam kung alin dito sa dalawang susi na to. Kailangan ko lagyan ng label, di ba? Pero maganda at ipapasok na natin, di ba? Susunod niyan, lalagyan pa natin. And since nakapasok na yung tubig, yung lubricant natin, amoy ano? Alam mo yung bygone sa atin? Kailangan ko na kumuha nito. Ayos. Konting tiyaga pa. Yan. Okay, subukan ulit natin. Mabilis kung alam natin kung anong susi, no? Nagagalaw ko na. Konti pa. Ito nga lang maghihintay kayo. Nakikita nyo yung kamay ko, basa na ng lubricant. Kung ito ay apoy, like lighter, painitin ninyo ito o yung susi ninyo kung nasa kotse kayo. Iwasan yung kotse ay mas mabilis. Natin. Ayan na. Mali yung susi kong gamit. Ito na kaibigan. Makakatulong kung nandiyan pa ba kayo? Yan. Makakatulong kung itong mismong taas ay itulak nyo para kailangan gumalaw yung mga mekanismo nang sa ganoon yung lubricant ay lalo pang pumasok at kumalat sa loob. Ayun, kaibigan, smooth na. Lock. Alright.
Kaya kailangan ko maglagay ng maleta dyan. Inutusan ako ni Mrs. T, naglilinis kami ng bahay eh. Eto kaibigan siya. Ilang taon na ito sa akin, kaya kung hanapin niyo ang mismong brand na to, sure makita nyo, pero yung estilo niya, yung kanyang design, maybe iba na yung botelya niya. Pero subukan nyo pa rin. Alright? Lock and Lube and Deicer reduces friction for a smoother lock mechanism. Quickly thaws and lubricates in, malabo na yung mata ko kaibigan eh, in extreme temperature. Tama, extreme temperature talaga, subok na to. And reduces wear and resist corrosion. Ito pa ang maganda rito, hindi talaga kakalawangin ang inyong kung anong ilagay ninyong bakal. Ito, kahit ilang taon ito sa amin, hindi talaga kinakalawang. Alright? Kaya ayun, konting kaalaman dahil nung bago ako dito sa nung natuklasan ko ang buhay Canada ay may mga sinusubaybayan ako at itong isang nagba-vlog ay nakita ko na kailangan niya ng tulong. Yung may dala siyang asin, nagme-maintain na siya sa apartment. Maraming apartment siyang mine-maintain na at I believe nasa Montreal siya. At una ko siyang nakita doon, sabi ko, okay itong guy nito walang drama at trabaho lang. May mga hindi ako gusto sa kanyang mga hindi ako sang-ayon sa mga ibang kanyang sinasabi o yung kanyang pananaw, pero that's okay. Imposible na magka-align tayo ng paniniwala lagi. One time may dala siyang asin, hirap na hirap at hindi pa pala ang paligid at binubuksan niya yung kanyang shed na maliit doon sa kanyang landlord or sa may-ari talaga ng nagbe-maintain na siya doon sa apartment pa yun. Hindi niya mabuksan dahil ang kandado ay na nag-yellow na, nag-frozen na. Bigla ko naisip, you know what? May idea ako. Sabihin ko sa kanya kung ano yung mga ang dami kong mga ganitong iba't ibang uri, mga brands at iba-ibang mga hugis. Karamihan sa kanila talaga lubricant lang at deicer. Hindi naman ang key, deicer. Once na ma-de-ice mo siya, yung lubricant magpe-prevent para mag-yellow muli siya. Kaya buong taon okay na. At pinost ko yung mga alam ko. I don't think nabasa niya dahil wala akong natanggap na reply, pero that's fine. At nagustuhan ko nun yung tao na yun eh. Sobrang gusto ko nun, pumunta ako sa Kijiji sa Montreal at muntik ko na siyang ibili ng second hand na snowblower, pero hindi na rin natuloy yun. Pero nandun ako nakakita ko ng snowblower sa halagang 200 na alam ko tumingin kaibigan ng snowblower, kaya alam ko yung halaga na yun eh. Ang snowblower yung nakakahalaga ng pwedeng mebenta dito ng 600 talaga, pero may nagbebenta ng 200 mahigit. Kaya sabi ko maganda to, mapapakinabangan nyo to, pero hindi na natuloy yun. Well, ito na yun, gusto kong itapusin ito at iwan kayo ng mensahe na hey, laging may solusyon sa lahat. Dito sa lugar kung saan may tunay na winter ay isa sa mga talagang solusyon na hindi na paabutin ng mga problema kundi i-maintain na. Okay? Ito ay hindi nakakaroon ng problema. Sinadya ko talaga na hindi lagyan ng lubricant ngayong taon na to para may ipakita ko sa inyo isang halimbawa kung sakali man na magkaroon kayo ng problema, may mga solusyon. Kailangan nyo lang malaman ang mga ito. At sa pagsaliksik ay sa matyaga at edukado at hindi padalos-dalos na saliksik ay malalaman nyo mga ito. Just be patient kaibigan. At hanggang sa muli, padayon.